Network Entertainment. Usong-uso sa Pilipinas yung ginagaslight. Bibiro lang naman, bigla ka na pipikon. Ikaw pa yung magiging sensitive, ikaw yung pikon, 'di ba? Hindi na hindi na tama minsan kaya kadalasan hindi pinapatulan. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. At syempre, kasama ko ang aking co-host si Zar De Los Reyes, CRSP, ang inyong career coach and Upwork expert. Zar, Merry Christmas. Merry Christmas, Tandy. Oo, kasi alam ko naman kahapon nag-celebrate tayong lahat, no? Oo. May mga family reunions. Ngayon, bakasyon pa rin naman. Pero dito sa Underpaid, kukwentuhan tayo. Ano bang ginawa niyo nitong Christmas party ninyo? Sumayaw ng yung Congo line. Alam Christmas mo ba yun? party, may Oo, meron. Saan Kasi sa hotel ginagawa yan? Sa hotel. Ano kayo nag-celebrate? Oo. Oo. Tamad maghanda, di ba? So, Ako, magse-celebrate sa hotel. simpleng lang yung sa amin, simpleng lunch lang. Pero yung mga na-attendan kong Christmas party, ang mga tema nila, may mga contest tulad ng dress as your ka-look alike. Oh, so, yung costume mo? Ayoko sumali. Hindi ako masyadong sumasali. Bakit naman? Medyo gusto ko lang pakita sa mga kliyente. Pero nakakatuwa kasi mga ibang car brands, pag nag-Christmas party, nagsasayawan yung mga boss. Hindi talaga? lang yung mga new hires pati yung boss ng mga Hapon. So, imagine mo yon, merong fun side talaga. Meron, oo. Boss meaning mga C-level, mga bossing CEO. talaga. Oo nga, C-level, CEO. Presidente, ganun. Oo nga. Oo. May mga CFO nila. Oo, ganun. Yung mga presidente ng car brand, yung mga Hapon. Nice. May isang car brand, sobrang game na game sila. The past 2 Christmases, yung isa, sumayaw sila. Yung isa naman, nag-karaoke. Nag-costume din. Oo, naka-costume. Kumanta ng pare ko, Eraserheads, sa Tagalog. So, nakakatuwa. Kasi, yung parang Very game na game chill, sila. very chill. game. Oo. Okay. May mga na-attendan akong company Christmas parties na, syempre, dun sa TV station, may hasalo-salo. Oo. Nagpa-raffle, nanghingi sa amin, nagpa-solicit ng pang-raffle. And then yung iba naman, dun sa isa kong trabaho, wala kaming Christmas party. Ako, Kanya-kanya. Oo. online. So, wala talaga. Sa mga freelancers, wala. Pero Oo. syempre, yung underpaid, Suplado Motors, Oo tsaka naman. yung road trip, meron tayong Christmas party dyan, Oo di ba? naman. Tuloy-tuloy lang. Oo. Maraming salamat sa mga kliyenteng nagtiwala sa amin. Mm-hmm. At yung mga kumukuha sa akin, naman. maraming salamat. Nung buong taon ng 2024, maraming salamat sa inyo. Lalo na yung Suplado Motors. That was an experience talaga, di ba? Oo, galing akong Vietnam nung nung November Kamusta naman? Syempre, libre lahat. Pero syempre may work yun. May trabaho. Hindi yun 100% leisure. Feature natin yung factory ng Pinaco JP battery. Di ba? Car battery tsaka motorcycle battery yan. Na sila yung number 1 sa Vietnam. Ganon. Pinuntahan natin tapos feature natin. Saya. Pinakita natin kung gaano kalaki at gaano kalinis yung lugar na yun. Hindi ako pwede niyan, di ba? May sarili kang biyahe. May Hong Kong ako. Pero thank you, Ryan. Doon sa Ryan yung classmate ko sa photography Siya yung class. cameraman ko Oo. Medyo malakas kumain. Malakas ba? Malakas kumain. Hindi, parang, syempre naman pag may party, talaga malakas kumain yung mga tao dahil doon na lang sila makakain ng walang iniisip na trabaho. Oo. Yung party ng Suplado Motors, underpaid. Maraming salamat kay kay Pork Barrel Restaurant Kay Chong Larry. Si Donna, Chong Larry. Yan. Thank you sa inyo. Masaya naman. Pero sana itong Christmas, sabi nila, a season of giving. It's better to give than to receive. Yung mga pinamigay ninyo sa mga kaopisina ninyo, sa mga kaibigan ninyo nung Pasko, pwede nyong ikwento sa amin. Pero season of forgiving ba ito? Sa mga kaopisina mong medyo salbahe.
Well, Tingin ako, sa totoo lang, yung forgiving, debatable yan for me. Because I don't forgive. Discretion ko na lang yon. Kung bibigyan mo ko ng sermon Sa na you trabaho have ito, sa to... trabaho, hindi sa personal lives. Oo nga. Oo. Kung bibigyan mo nga ako ng sermon na you have to forgive to be able to move forward, hindi ako naniniwala dun. Ako, you don't forget. You shouldn't forget na ganito tinrato sa'yo. Kasi, baka mamaya maulit. Yung forgiveness, depende sa inyo yan. Kanya-kanya tayo ng ng experience. Meron tayong kanya-kanyang beliefs about forgiving. So, if I don't believe in forgiving and you do, then have Depende some yan. respect rin naman. Yung mga iba, sabi nila, time heals all wounds, let bygones be bygones. Diba ba? Parang sa akin, hindi na maipis yun eh. Bygone, no? Nagets ko. Depende sa inyo kung gaano ka grabe yung ginawa sa inyo. Pero, magkukwento na lang ako. Go. May mga ginawang kakupalan sa akin yung mga kaopisina ko. Pag Christmas, civil, hi, hello, Merry Christmas. Diba? Pero hindi ko nakakalimutan yung ginawa sa akin. Yung pinaramdam nila sa akin nung mga panahong kinukupal nila ako. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya, kung may iwasan ko makatrabaho yung mga yun, iiwasan ko. Pero kung makatrabaho ko sila, sa kasamang palad na makatrabaho ko, ingat na ako. Hanggat maaari, less interaction, be civil, be professional, ganun na lang. Ako meron akong ganyang situation where may mga kaopisina rin ako na naging indifferent sila sa akin. Pero matagal na to, mga 2007, 2008 pa. And then, mga in the last 5 years, they would ask me for tips sa remote work or tips sa paghahanap ng trabaho or asking me for jobs. Pero ako naman, I'm very polite about it. Very polite na. Very polite. Sorry, hindi kita tutulungan. Kupal ka. Ganun. Di naman ganun. I'll just give basic instructions. Pero hindi ako mag-e-effort. For people who were nice to me or my friends, I'd be giving instructions talaga. Like very specific. So, case-to-case basis. So, pero ako, polite ako. Civil, polite. Ganun naman dapat. Civil, polite, but I still remember what you did to me. Also, di ba? Meron akong photographic memory. Oo. So, talagang hindi ko makakalimutan. Dapat lang kasi yung mga kaopisina ko dating kumupal sa akin, may iba nangungutang eh. Talaga? Oo kapal nga ng mukha sa loob ko. Una-una, di tayo close. Pangalawa, kupal ka sa akin tapos utangan mo ko. Diba? So, I'll politely decline. Sabi, pasensya na, wala rin ako extra ngayon eh. Yun yung weird part, no? Yung may gagawin sa'yo isang tao, tapos biglang mangungutang sila. Tapos, iga-gaslight ka, matagal na yun eh. Kalimutan mo na yun, matagal na yun. Parang inisip ko, ulul. Parang ikaw naman, di mo makalimutan. Parang ulul, nawalan ako ng trabaho dahil sa'yo, animal ka. Diba? Ako, ayoko naman sabihin, paano ko makakalimutan? Meron nga akong photographic memory, diba? So, paano ko makakalimutan yun? Mahirap makalimutan kasi sa utak ko merong parang video na tumatakbo. Saka yung mga panahon na yon, yung pinaramdam sa'yo na parang, syempre malungkot ka, yung mga ginawa sa'yo, medyo naiinis ka. Ako naalala ko yung mga taong tumulong sa akin nung nagsisimula pa lang ako sa career ko. Sa kahit anong career, hanggang sa yung mga taong yung naging mabait na lang bigla sa akin dahil kung ano ko ngayon na sa mga na-achieve ko. Alam ko, kaya yung mga taong nandoon sa akin since day one na tumutulong, sumusuporta, mabait pa rin ako sa kanila. Pero yung mga taong nakita ko, biglang bumait sa akin si ganito Ano kaya nakain itong hayop na to? Di ba diniscuss ko yan sa'yo? Yung mga taong eventually pwede kang gamitin. Oo. Like kunwari, di ba may lumabas kang movie, di ba, based na sa book mo. Malamang may mga tao na una, nagkaroon ka ng mas maraming kamag-anak. Oo. Diba? Mas madaming kaibigan. Mas friendly sila sa'yo. Oo. Tapos may mga tao talagang naging very friendly sa'yo. Yung mga nambobola sa'yo. Bigla ka na lang sabihin, may tiwala naman ako sa'yo. Ikaw na bahala sa program na gagawin, sa mga ganyan, so and so forth, di ba? Medyo alam ko na kung sino yung mga yung naging totoo sa akin, tsaka yung
may etsos lang ng bobola. There are people who are very sincere. Like, they didn't connect with you before, pero ngayon na ipag-connect sila. Pero sincere naman sila. May mga tao, ginagamit ka lang talaga. Oo, maraming ang ganun. Pero dahil Christmas ngayon, season of yung joy, masaya-masaya lahat. Bati-bati muna lahat, no? Wala mo nang magkakaaway. Hindi. Anong bati-bati? Bati-bati mo. Not exactly bati-bati. Wag mong sugurin, wag mong awayin yung walang taong yun sa Pasko. Pero hindi tayo bati. Oo. Yung mga parang, sige, bahala ka na muna sa buhay mo, bahala ako sa buhay ko, di ba? Masaya-masaya lang. Pero after Christmas, doon na kayo doon na medyo mawawala na yung... Sa opisina to, di ba? Sa opisina. Oo, sa opisina okay. to, di ba? Christmas party, masaya. In the first place, diba? dapat i-resolve mo rin yung issues mo with the workmates eh. Either you don't mind them at all, di ba? Or talagang i-confront mo yung situation even before Christmas. Ang dapat sinasabi ko lang naman is huwag ka makipag-away ng Pasko. So, sinasabi mo may ceasefire dapat. Oo. Okay. Huwag kayong mang-away, masaya lang lahat. Huwag niyong patulan. Pero, after Christmas, kung medyo kupal na talaga, tsaka nyo balyahin, ganun. Diba? Or huwag mo na lang kaya pansinin. Huwag pansinin. Kasi sa Pilipinas, eto kultura dito. Pag kinonfront mo yung tao, sinabi mo yung hinaing mo, ikaw yung magmumukhang masama. Ikaw yung magmumukhang mayabang na maraming eme na et cetera. Kasi sabihin, porke nagbibiro lang, ginagaslight. Usong-uso sa Pilipinas yung ginagaslight. Bibiro lang naman, bigla ka na pipikon. Ikaw pa yung magiging sensitive, ikaw yung pikon, 'di ba? Hindi na tama minsan kaya kadalasan hindi pinapatulan. 'Di ba? Maraming beses ko na experience 'to. Halimbawa, nagbigay ako ng hinaing ko dun sa isang tao na etong si ganito, ayaw mag-guess, nachichipan siguro siya kasi hindi kami pa English eh. Di ba? Tapos biglang, syempre, nang nalaman ng tao, dahil madadaldal ang mga Pilipino, pag may sinabihan ka, makakarating sa ibang tao, sinabi ngayon, nag-message na mahaba, may misunderstanding daw kami. Hindi raw ako minamaliit, hindi raw pipitsugin ng tingin sa akin. Sa loob-loob ko, ulul. Hindi ko pinatulan. Kasi nga, kung hindi siya nachichipan, di sana, nag-guess siya dito. Yeah. Diba? Hindi yung oo lang, pupunta, tapos titingnan muna, makikiramdam, pipicture-picture, ganyan. Nasa isang sulok lang. Hindi ganun. Sa akin, pasensyahan tayo. Walang Pasko-Pasko sa akin minsan eh. Oo. Di porket season of giving. Pag kupal ang tingin ko sa'yo, kupal ka. Pagka ang tingin ko sa'yo nang mamata ka or yung parang nang i-estima ka ng tao na wala tayong papala dyan. Huwag nating anuhin. Di ba? Oo. Yung pagpakiramdam ko ganun, usually tama eh. Oo. Di ba? Alam mo naman sa industry natin, minsan gamitan. Okay? Oo, pero this is the holidays is actually not the time to think of anyone else or think of people. The holidays would be a time to enjoy kaya nga, yung sinasabi ko, company of your family, your friends, and people who really matter. This is the time of the year where your titas and titos will ask you, kailan ka mag-aasawa? Kailan ka mag-aanak? Ba't wala kang Stanley, girlfriend? kailan ka mag-aasawa? Wala nga akong syota. Di ba? So, tumaba ka. Yan yung mga pinoproblema ng mga immortal. Ikwento nyo sa amin kung magkano binigay nyo aginaldo sa mga inaanak ninyo, kung nagpakita ba kayo at kung ano man. Palagi akong may gift sa inaanak ko. Sa mga kamag-anak nyo or kaopisina. Minsan yung mga boss nagbibigay ng mga little something sa mga employees, which is nakakatuwa naman. Oo. Diba? Pero kung ano man yan, mga immortal, Merry Christmas sa inyong lahat. At Merry Christmas! Sana ipagdasal ninyo yung mga boss ninyo na nagpapa-OT sa mga panahon na Christmas season. Dapat nagpapahinga kayong lahat, no? December 26, 27. Magbabagong taon na eh.
Oo. At sana hindi nyo ginastos yung bonus ninyo masyado ha. May medianoche pa tayo. Or ipon. Ipon kayo ha. Hindi naman kailangan extravagant yung handa, di ba? Okay. So, there you have it guys. Merry Christmas mula sa Underpaid Podcast. Merry Christmas! For Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.